Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa ating Panginoon na patuloy tayong iniingatan, ginagabayan at patuloy na ginagamit sa kanyang gawain. At kailangan po natin ng salita ng Diyos, words of encouragement para po tayo ay patuloy na magamit ng Diyos sa kanyang gawain upang pangalagaan din po ang ating pamilya according sa sinasaad ng salita ng Diyos. Para yung kalooban ng Diyos ay mangyari sa ating pong tahanan. Okay? As we start our daily words of encouragement, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos sa manaming banal at makapangyarihan sa lahat. Thank you muli sa pagkakataon ito, Panginoon, na pwede kayong mag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo kami maunawaan ito, Diyos, at makasumpong po kami ng encouragement at matuto ng prinsipyo mula sa inyong salita, at ito po magsisimbing lakas po namin, Panginoon, sa pagpapatuloy sa buhay sa anumang pong mga pagsubok, Panginoon, natin na pinagdadaanan ng bawat nakikinig, bawat isa sa amin. Kailangan niyo po sila, saan man sila naroon, saan po ng kanilang pamilya, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating text, Mark chapter 13 na po tayo. At tapos na po tayo sa chapter 12 kagabi, yung huli po doon, yung the poor widow. So paano siya nag-offering sa ating Panginoon sacrificially, and because she loves the Lord. She loves the Lord. Alright? Verse number 1, the Bible says, dito po sa Mark 13, and as he went out into the temple, one of his disciples said unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou this great building? Sabi niya doon sa templo. There shall not be left one stone upon another, and there shall not be thrown down. So, sinabi ng Panginoon na masisira yung templo. Alam po natin yung temple ni Solomon, nasira po ni King Nebuchadnezzar noon. At yung pangalawang templo po ay tiniba po ni Commander Titus at doon sa nung panahon ng mga Romano at nasira. Kaya nga itong propesya ng Panginoon na ito ay nangyari nga po ito, na walang matitira kahit isang bato, pero sabi niya matuthrown down. Right? And then Mark chapter 13 verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately, Tell us, what shall these things be, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Talking about that, yung pong pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga huling araw. Okay? And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And when ye shall hear of wars and rumors of wars, be not troubled, for such things must needs be, but the end shall not be yet. For nation shall rise against nation. So isa po yung sign, kaya yan po na lang ang ginawa kong title para mas catchy at mas attractive yung title po natin. And kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. These are the beginning of sorrow. But take heed to yourselves, for they shall deliver you up to councils,
And in the synagogues he shall be beaten, and he shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. And the gospel must be published among all nations. But when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand that ye shall speak, neither do ye premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak it. For it is not ye that speak, but the Holy Ghost. Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son, and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sabi po ng Bible. Okay? So, una pong salita na titignan po natin itong privately. And they ask the Lord privately. Galing po yan sa Greek word na idios, na ibig sabihin po ay apart, aside, alone, by implication, private or separate. So, kumbaga, sila-sila lang. Okay, yung fulfill naman po dito na tinanong nila, ano ba yung sign na mangyayari sa mga huling araw ay mapupulfill? Yung fulfill po dyan, santeleo sa Greek, to complete or finish or to execute. Kailan mangyayari? Kailan mapipinish or makukomplete ito, Panginoon? Sabi ng Diyos, take heed lest any man deceive you. Yung deceive naman po dito, galing sa Greek word na planaw, nang ibig sabihin po ay seduce, be out of way, or go astray. Okay, sapagkat alam po natin yung mga nadideceive, yung mga naloloko, ay naseduce lang po sila eh. Di ba? Nasiseduce, or be out of the way, wala na sa tamang daan, kumbaga. So, nandun na sa maling daan. Bakit? Na-deceive eh. Or go astray. So, kung saan na lang pumunta na hindi kalooban at daanan ng Diyos. So, yung publish naman po dito ay galing sa Greek word na keruzo, to herald or proclaim. At sabi ng Panginoon, bago po dumating yung mga huling araw, the gospel must be published among all nations. So, hindi papahintulutan ng Diyos na hindi po nila maririnig yung tinatawag na gospel bago po ang tao ay mamatay. Lahat po ay may pribilehyo, pagkakataon or chance na makarinig ng gospel ng Panginoon. Sapagkat para wala po silang masabi sa Diyos balang araw sa langit na bakit sila pupunta sa impyerno, wala namang kaming narinig. Para wala po silang masabi, ay talagang meron po yung chance makakapakinig ng gospel. At pag hindi sila, nag-reject sila sa gospel, mapupunta sila sa impyerno, wala silang mairereklamo sapagkat naabot naman sila, pero yun nga lang, hindi sila naniwala. Okay? Una pong pwede nating matutunan dito, Peter and James and John and Andrew ask him privately, sabi ng Biblia, what shall be sign when these things shall be fulfilled? So, tinanong po ng mga disciples ng ating Panginoon, ano ang mga sinyales na pagka makokomplete na itong mga huling araw na ito, sabi niya. Ano yung sagot ng Panginoon? Sabi niya, dito sa letter A, sabi ko dyan, many shall come in my name. Ito po yung mga signs, saying, I am Christ, magpapanggap siya si Kristo, and I shall deceive many. Alam niyo po yan, marami pong ganyan ngayon sa katunayan, sa Africa, kahit dito sa Pilipinas, at sa iba-ibang bansa. Marami pong nagpapanggap na sila si Kristo eh. Ako si Kristo sa laman. Alright, ako ang substitute ni Kristo. Ako na si Kristo. Ayun, asan na siya? Marami ang naniniwala sa kanila eh, sa totoo lang. Sa totoo lang po, million nga po ang mga followers nila. Oo, sapagkat akala nila siya na nga si Kristo. Diba? Pero ngayon, yung mga nagpapanggap na yan, alam na, patay na yung iba nasa kulungan, yung iba wala na rin. So, paano sila si Kristo, di ba? Kaya wag po tayong magpapalinlang, magpapadeceive. Sa mga taong magsasabing, ako si Kristo, iisa lang po si Jesus. Ano? Yung namatay, nilibing at nabuhay na magbuli, at nandoon po siya sa kanang luklukan ng Ama sa langit. At siya ngayon, ang ating pong, siya po yung naging sacrificial lamb po natin. Oo. At siya po yung namatay, nilibing at nabuhay na magmuli. Siya po yung nag-ascend sa langit. Alright, nabuhay siya ng sinless sa lupang ito. Nasa langit na siya ngayon.
At siya po yung intercessor natin ngayon sa langit. Ano? Siya rin po yung Savior natin. Okay? Walang iba kundi ang Panginoon. Mag-iisa lang po siya. Wala po siyang substitute. Wala pong vicar of Christ. Sa ibang reliyon, may vicar ni Kristo eh. Kahalili. Oo, pero hindi po kailangan ni Kristo ng kahalili sapagkat buhay na buhay po siya. We are worshiping Him in spirit and in truth. Kapatid, hindi po siya nakikita. Oo, kaya nga po, wag po tayong magpadisi. Sa mga uling araw, mga sinyalis sa pagbabalik ng ating Panginoon, marami pong deceive, nabideceive. Ano, even the elect shall be deceived. Sabi nga ng Biblia eh. Kaya mag-ingat po tayo, para hindi po tayo maging heretic na tinatawag. Letter B, another sign, nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. Nakikita po natin ngayon, yung Russia sa Ukraine, gigera, di ba? Israel sa Hamas, at sa mga Houthis, di ba? Tapos Taiwan, China, ganun din ang Pilipinas, inaagaw yung ating West Philippine Sea. At yan po, nation shall rise against nation, mga civil wars, marami pa po yan sa katunayan po. At dahil nga po, ito po ay mga prophetic, na mga prophecy sa Biblia, pero dahil nakikita na natin, naniniwala po tayo. Opo, na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay talaga namang papalapit, kapatid. Kaya habang wala pang Panginoon, sikapin na po natin maglingkod sa Kanya. Maging faithful na po tayo sapagkat malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon eh. Oo. Letter C, there shall be earthquakes in diverse places. At marami pong earthquake dito nga po sa Pilipinas, diba? Meron tayong inaasahan the big one, 8 magnitude. Oo. Kaya makailan lang nag-earthquake sa iba-ibang lugar ng ating bansa. Ganon din sa Japan, grabe po ang earthquake dyan eh. Kaya nga gumawa sila ng mga buildings na may spring na eh. Yung iba nga, gagawa daw ng building na magnet, yung para lumutang yung building. So, grabe namang magnet yun, di ba? Sabagat, maraming earthquakes, at ganun din po noon doon sa, sa Hawaii. Nagkaroon ng earthquake, nag-evacuate yung mga tao doon. Oo, sapagkat nag-earthquake sa may Russia po, ba yan? So, yan, marami pong ganyan. Kaya, talagang mga prophecy po ito eh. Yan po yung mga sign. At letter B na binigyan ng Panginoon, there shall be famines and troubles. These are the beginning of sorrow. Paggutom. Sa katunayan po, ay sa Africa, sa total lang nakita ko yung sa YouTube. Kumakain lamang sila ng mga putik po na pinatigas lang, nilagyan lang ng vegetable at asin. Akala nyo kaya malnourished yung nakikita sa YouTube. At hindi lang po dyan, sa iba-ibang panig pa ng mundo, marami pong nagugutom, starvation na tinatawag. Tignan niyo po sa Gaza. Sabi nila, may starvation, di ba? Pero sabi ng Israel, wala naman. Kasi nga, kumbaga, hinaharang ng mga Hamas daw yun eh. Pero alam niyo po sa katunayan, itong mga famines na ito, paggutom, alright, ang daming bansa na naghihirap po, maraming hindi kumakain, sapagkat part po ng prophecy yan, that there shall be famines in the last days. Opo. Pangalawa po, the gospel must be published among all nations. Sabi ng Biblia dito sa verse 10. Kaya nga sabi ko, letter A, share the gospel now. Why there is a time and freedom. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, di ba? And now is the accepted time, sabi ng Biblia. Behold, now is the day of salvation. Sa last phrase niya. Ngayon na eh. Kaya mag-involve po tayo sa gospel presentation, gospel preaching, gospel sharing, kapatid, habang may time, habang may freedom tayo dito sa bansa natin sa Pilipinas. Walang humuhuli sa atin, samantalang yung mga disciples ng araw sa Biblia, talagang kinukulong sila, binibit, at hinahampas po sila, talagang pinipersecute. At kahit yung mga forefathers po natin during the Dark Ages, di ba? 1,200 years na sinatawag na Devil's Millennium. Ang daming namatay po dyan. Oo. Yung iba, binurned unto death. Sinunog. Bible nga, ginamit sa pangsunog sa kanila eh. Pinupugutan ng ulot. Yung ulot, sinasabit po sa plaza nila para maging ilaw ng tao.
Talagang they are burned alive unto death, kapatid. Ganyan noon eh. Persecuted sila, kinukulong sila, nilalati ko sila, binibitin yan, pati warik sa cross. At ninuluto po sila sa kumukulong mantika. Ganyan yung persecution ng araw eh. Pero ngayon, wala na pong ganyan eh. Kaya nga po, habang may freedom at time po tayo, mag-involve po tayo ng gospel. Kaninang umaga, may mga nasyaran ako, hapon din dito, sapagkat kailangan po natin yan eh. Habang may oras pa, sapagkat babalik na po ang ating Panginoon. Hindi na pwedeng mag-share ng gospel pagka bumalik ng ating Panginoon. Kaya ngayon, kapatid, dapat ito po ang dapat pag-involve natin. Sharing the gospel to every people, winning the lost at any cost, and be involved in global evangelism by supporting missionaries. Kaya nga dito sa Kandun po ay at least ay sinasanay na rin po namin yung mga kapatiran nag-involve sa World Mission. May 5 rin po kami na sinusupport. Kahit mission pa lang po kami. Sapagkat hindi naman tayo makapunta sa iba-ibang bansa at kung sa ating capacity, mag-support na lang ng missionary, di ba? And letter B, if you are truly saved, sabi ko dyan, and a child of God, then have concern and compassion for others. Sabi mo, ligtas ka. Sabi mo, mahalagang kaligtasan mo. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Sabi mo, sa langit ka pupunta. Pero paano naman yung iba? Alam niyo po ang hindi nagsusol winning, nag-evangelize na sabi niya, save ako, langit ako pupunta. Selfish na Kristiyano po yun eh. Sapagkat ikaw lang ang gustong pumunta ng langit. Yung iba, ayaw natin silang mapunta ng langit. Kung tunay na ligtas ka po, ay dapat meron kang compassion eh. Meron kang burden, sabi sa Romans chapter 9. Sabi nga ni Apostle Pablo, I am accursed from Christ. Bakit? Sapagkat yung mga kamag-anakan ko, kababayan ko, hindi pa ligtas. So, sinong gagamitin? Alam nga naman yung ibang relihiyon, walang mga kaligtasan eh. Pag tinanong mo sila, ang daming relihiyon ngayon. Hundreds of religion, hindi nga sila ligtas patungo sa langit, hindi nakakatiyak. Anong sa ibibigay nila sa tao? Wala. Pero tayo nakakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Hindi po relihiyon, hindi po church, hindi po penitensya, hindi po 10 utos, hindi po hindi po good works. Walang makakapagligtas sa good works. Hindi ka pupunta sa langit kasi mabait ka, mabuti ka. Sumusunod 10 utos, sakramento, nagpabinyag, kumpisal, o ano-ano pa man dyan. Hindi po makakahugas ang kasalanan yan. Si Jesus po ang maghuhugas ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At regalo po ang kaligtasan, hindi po tinatrabaho, biyayang buhay na walang hanggan. Huwag po tayong magkakamali dyan. Pag nagkamali ka po sa tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Kristo, sa impyerno ka pupunta eh. Bakit? Hinahaluan mo eh. Faith lang, hindi works. Wala pong faith plus works. Pananampalataya lang po. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, that not of yourselves. Sabi ng Bible, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Pananampalataya lang po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tunay ka na ligtas, dapat may concern ka sa ibang tao. Letter C, a true child of God or saved child of God must bear fruit. If you are not bearing fruit, maybe you are not saved. Examine yourself. Kasi ang tunay na ligtas po, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na maligtas sa impyerno at sa langit pupunta, namumunga po yan eh. Kasi kung wala kang burden sa pag-share ng gospel, wala kang burden para sa ibang tao na maligtas, at ayaw mong matuto ng soul winning, samantalang maraming nagtuturo ng soul winning. Kasi dito nga sa Kandun eh, sabi pa araw-araw yung sa free time ninyo. Yung pag-aaral lang sana eh, alam kong mahalagang kaligtasan ko, hindi ako marunong mag-share ng gospel, pero gusto kong matuto. Yun ang nagpapakita na tunay na ligtas. Di ba? Yung gusto nating matuto, yung gusto nating maligtas, yung mahal sa buhay natin, parents natin, kapatid natin, relatives natin, gusto natin silang makasama sa langit. Oo. Pero kung wala kang
desire na matuto man lang, mag-soul winning, at wala kang ka-desire mag-share, baka hindi ka ligtas. Kasi ang tunay na ligtas, you shall know them by their fruit, sabi nga ng Biblia. So, ang namumuna po, examine yourself, baka sa impyerno ka pupunta. Kailangan mong tanggapin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tunay na ligtas, namumunga po yan. May compassion po yan, may burden po yan para sa ibang tao. Oho. So, dapat siyasatin po natin ang ating sarili. Baka magkamali ka. Baka mapunta sa impyerno. Siguraduhin mong nasa pananampalataya ka, tumanggap ka sa ating Panginoon. Ano ho? Sapagkat ang tunay na ligtas, mayroon po yung burden para po ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. Panghuli po, what they shall lead you, sabi ng Biblia, and deliver you up. Patungkol po ito sa paghuli sa kanila eh. Sabi sa verse 11, take no thought beforehand, what shall ye speak, neither do ye premeditate, huwag ka nang mag-isip, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye. For it is not ye that speak, but the Holy Ghost. Pag hinuli ka, kinulong ka, sabi ng Panginoon, or kinonfront ka, ano man ang nandoon na salita sa'yo, sabihin mo, sabi mo. Bakit? Hindi na ikaw yan, Holy Spirit. Kaya dapat led po tayo ng banal na Espiritu. Sabi ng Bible, ang hindi kinaroroonan ng banal na Espiritu ay hindi anak ng Diyos. Oho. So kaya siguraduhin po natin na nangunguna po ang banal na Espiritu sa atin. And then, kaya sabi ko dyan, letter A, the Holy Spirit will speak through you. So, may Holy Spirit ka eh. Andyan siya sa'yo. Gagamitin ka niya. Letter B, the brother shall betray to the brother to death, and the father, the son, and the children shall rise us against their parents. Sakalain niyo po yan. Ang tindi niyan. Letter C, ye shall be hated of all men for my name's sake. So, sa mga huling araw, kabuputan ka, kamumuhian tayo. Pero okay lang yan, as long as nasa katotohanan tayo. Sabi nga ni Paul, am I your enemy because I tell you the truth? Diba? Okay lang yan, nagsabi tayo ng katotohanan. And letter D, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ano pong itong endure? Hindi po ito tumutukoy sa salvation by works. Opo, sa tribulation period po na yan. Ano? Na doon, sapagkat nga po, pag mag-rapture, kukunin tayo ng Diyos, yung mga hindi naniwala, papasok sa tribulation, yung mga nanampalataya, doon sila sa marriage supper of the Lamb, at judgment seat of Christ, crowning day. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo, maiwan sa lupa. They will go through tribulation. Ano ho? 3.5 years, good pa yan. Last 3.5 years, hard tribulation po yan. Pagtatatak po yan ng mark of the beast, kapatid. At doon, pag natatakan ka, wala, nasa impyerno ka. Pero pag hindi natatakan at nanampalataya kay Kristo, yun, pwede pang maligtas. Magpipreach po dyan si Elijah at Moses. Oho, at saka yung tinatawag na 144,000 kapatid. Alright? Kaya napakahalaga po na mag-involve po tayo sa gawain ng ating Panginoon. So, pangwakas po, pasensya na po, yung iba lang yung napindot. Alright? So, una po, a person who will not receive the word, sabi ko dyan, will be deceived. So, ang hindi tumanggap ng salita ng Diyos, ang gospel, mga kapatid, will be deceived. Pag hindi nila tinanggap si Kristo, salita ng Diyos, na-deceive po sila. Kaya mahalaga po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga yung church. Pagka Kristiyano ka, samantalay mo magsimba, Sunday morning, Sunday night. Pagka yung church may Sunday night, dapat samantalay mo yan. Hindi ka lang Sunday morning. Mayroong Sunday night eh. Sa Bible nga, John chapter 21 evening, they worship God in the evening. Kaya maghapon po yan. Sa Diyos po na yan. At prayer meeting din, Thursday, dito sa Kandun. Sa iba, Wednesday. Kailangan puntahan po natin yan. Bakit? Pag wala kang tinanggap na salita, madali kang madisip. Kaya madaling magalit, madaling uminit ang ulo, sinisigawan ng asawa, at hindi alam patakbuhin ang pamilya niya. Bakit? Walang tinatanggap eh. Akalaan niyo yan, pinapabayaan niyo yung anak niya. Pinapabayaan niyo yung pamilya. Wala man siyang binabanggit, hindi niya malid wala silang prayer time, hindi niya malid sa devotion. Bakit? Wala nga siyang tinanggap eh. Hindi niya nga alam ang gagawin niya eh. Bakit? Na-deceive. Akala niya hindi siya deceive, yun deceive na siya.
Yun ang matindi eh. Yung alam mong hindi ka deceive, pero deceive mo. Oho. Kaya kailangan po nating matuto. Number 2, if the end is coming, then what were we doing? Diba? Be active and faithful na. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Bless niyo po sa aming puso lahat ng ito. Naway manabili at mapakinabangan po namin. Bless niyo po ang aming family. We want our family to get involved in evangelism and even actively, faithfully serving you in our church. Kayo pong mangunat may taas. Bless niyo po lahat ng nakinig. O Diyos, sa gabi nito, saan man sila naroroon sa iba-ibang panig ng mundo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Yan po ang aming daily words of encouragement. At shout out, Mark Anthony Silak, dyan po sa Batac City, Ilocos Norte. Katrina Valdez de Gea sa Camden City. Alright, shout out po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po on our next episode.